Viral na breaking news pa. So eto nga mga banateros, mga kabiyaya, pag-uusapan natin itong isang balitang nag-away or muntik nang magpang-abot si Boss B at si Tamba Luslus. Alam nyo, maikling impormasyon lang, karagdagang impormasyon lang kay Boss B. Si Boss B kasi, siya ang nasa gitnaan. Siya yung pumapagitna kay Idol BBM at dito kay Tamba Luslus. Kaya ngayon, siguro napanood nyo naman yung video or yung suna, yung suna, yung suna ni Pangulong Bongbong Marcos na etong si Tamba Luslus or si Martin Romualdez ay kakasuhan niya na ng patong-patong. So sa madaling salita, ilalaglag niya na. Pero alam ko naman na scripted lang din to eh. Ngayon may hinihiling etong si or may sinabi or may pinag-usapan si Ngagba at etong si Tamba na hindi nagustuhan ni Tamba. At dahil nga dyan, ay nagalit si Tamba kay Ngagba. Kung tayo ng mga pangalan nyo. Ngagba na Tamba pa. At dahil nga doon nagalit si Tamba, ay syempre, etong si Boss B ay hindi nyo naman papabayaan si Ngagba, di ba? So hindi niya papabayaan si Ngagba dahil ito ay isa sa mga mahal na mahal niya. Sa totoo lang, etong si Ma'am Shitars, si Ngagba at si Tamba ay mahal na mahal niya tong mga to. At siya nga yung nasa gitnaan ng mga to. Kapag may mga hindi pagkakasunduan, si Boss B ang humarap at umaayos sa kanilang gusot, sa kanilang away. So etong nangyari nga daw ay hindi nga daw nagustuhan ni Tamba yung gustong ipagawa ng kanyang nasnip na si Ngagba. Kaya etong si Tamba ay parang gustong sugurin ata si Ngagba at etong si Boss B ay umawat. Kasi ganito yung gustong mangyari ni Ngagba. Si Ngagba gustong mangyari ay talagang ikulong si etong si Tamba Luslus. Kaso si Tamba Luslus nag-react kasi hindi daw yun yung napag-usapan nila. Total na nabubulol-bulol na ako, para na rin ako si BBM Kasi ang usapan ganito, kakasuhan siya pero papaalisin siya ng ibang bansa. So parang papalabasin lang nakakasuhan siya pero nasa ibang bansa siya. Ngayon eto malupit, nagbago yung desisyon ni Ngagba. Gusto ni Ngagba na ipakitang nakakulong siya at papalayain din naman din siya agad. Talagang papalabasin lang na ikukulong siya. Kaso hindi nagustuhan ni Tamba. Ngayon ito na ang pinaka-exciting part. Etong si Tamba ay di umano ay lalabas na ng ibang bansa. No, lalabas ng ibang bansa. At dahil nga sa paglabas niya, tutol diyan si Bangag. So tutol si Bangag, tutol si Ngagba. Ngayon, ang gagawin, mukhang magiging totoo na yung kanilang war. Oo, ito mukhang magiging talagang mag-aanuhan na sila talikuran. Talagang maglalaglagan na sila. So, etong si Boss B, medyo nakapulburon. Medyo no? Nakapulburon si Boss B, kaya medyo nag-init ang ulo dito kay Tamba at sinigaw-sigawan niya kasi si Ngagba. Kaya ang nangyari muntik nga magpangapot. So ngayon kung ganyan ang nangyayari sa inyo, buti nga. So aabangan natin to. Kahapon or nung isang araw nag-vlog ako, 'di ba? Na ilalaglag na ni Marcos Jr. si Martin Romualdez. Hindi ako nagkamali doon. Sa tutusin nga lang, tinawag pa akong fake news ng mga loyalistang tanga. 'Di ba? Tinawag nila akong fake news pero ginawa ni Marcos Jr. So ngayon, sino ang fake news? Tama naman yung sinabi ko na ilalaglag ni Marcos Jr. ang kanyang pinsan. Nakakasuhan niya nga daw. Sabi niya pa nga, 'di ba, masakit daw sa kanya. Oh, so hindi ako fake news. Ngayon, eto nga, hindi rin to fake news. Sa mga susunod na araw, mangyayari to. Yun nga lang, depende na lang kapag sumunod pa ulit or sumang-ayon si Tamba dito kay Ngagba na ganun ang mangyari, na ihaharap siya sa kulungan, ipapakita sa taong bayan na nakakulong siya, na kahit talagang yun ay isang palabas lamang at papalayahin din naman agad siya, no? Pero lupit din ni Boss B, no? Talagang nasa gitnaan siya ng mga to Sa totoo siya yung tiga-awat, lalo kapag
kapag high na high sila. Siya yung tiga-awat dito sa dalawang to. So ngayon mukhang namumroblema si Boss B kasi malapit sa kanya etong dalawang kumag na to, 'di ba? So abangan natin 'yan mga banatero. So kayo ba? Naniniwala ba kayo na ikukulong talaga ni BBM si Romualdez? At naniniwala ba kayo na ito ay scripted lamang? So comment nyo dyan sa baba para basahin natin at dyan tayo magkwentuhan. Breaking news, mamaya sa SONA. May mga congressman daw na dadamputin live para daw gawing makabuluhan ang SONA ni Marcos Jr. Tangina, no, yung mga puppet, susunugin na yung mga puppet ni Marcos. Hindi ko lang alam kung gaano to katotoo, pero kung totoo man to, ay putangina, naglalaglagan na talaga sila. Shoutout muna kay Boss B. Boss B, saan ka napapanig kung halimbawang naglalaban na sila? Kung halimbawang sira na talaga ang samahan ni Romualdez, BBM at Lisa, saan ka papanig niyan? Kawawa ka naman. At doon naman sa mga kongresista na gagamitin dito sa SONA, dito sa panibagong palabas na to, kung totoo man to, kawawa naman kayo. Pagtapos nyong ipagtanggol at sirain ang mga pangalan nyo para lang kay Marcos Jr., gagawin na lang kayong panakip butas para lang magmukha siyang magmukhang maganda ang kanyang SONA. Tungina, saklap, no? Pinagtanggol mo, tas papakulong ka. Balita ko, mga 10 kongresista daw Kabilang daw si Martin Romualdez sa mga dadamputin live daw mamaya sa SONA Grabe, no? Kung totoo man to, maganda naman. Kaso, eto ang tatandaan ni Marcos Jr. Kahit na ipakulong mo si Martin Romualdez at iba pang mga kongresista, hindi pa rin magiging masaya ang tao. Dahil ang gustong makulong ng taong bayan ay ikaw. Dahil ikaw ang mastermind sa nakawan na nangyayari sa pondo ng taong bayan. Kapag ikaw ay nawala na sa pwesto at naipakulong na yang mga kongresista na mga kasama mo sa pagnanakaw, doon na magiging masaya ang taong bayan. Pero ang galing, no? Halimbawa ganito kunwari sa SONA, nandamputin si Martin or yung iba pang mga kongresista. Kunwari arestuhin. Pagdating sa kulungan, syempre, pipicturan yan para lang may katibayan na ikukulong talaga. Tapos maya-maya, papalayain din. Uulitin ko hindi to 101 or hindi to 100%. Ito ay bali-balita pa lamang, Hindi kasi may umiiyak na vlogger. Pangalan nun, sino ba? Si Mike ba yun, no? Yung nakasalamin na isa din sa mga bossing ng mga loyalistang tangang vlogger. May kasama pang mga lola. At shoutout din pala doon sa babae to, papakita ko sa inyo. Ito ipapakita ko, shoutout pala dito kay ate. Yan. Shoutout sa'yo te kasi sabi niya doon sa video, ang pangit-pangit ko daw. Tapos mukha daw akong baluga. Ate, kung pangit ako, ano ka pa? Ate, mukhang ilang taong ka nang di natutulog Shoutout din pala doon kay Lola. Lola, tanda mo na, nagpapauto ka pa sa vlogger na yan. Hype naman tong si Mike. Ang tatanda na nang nakapaligid sa'yo, inuuto mo pa. Pero tawang-tawa talaga ako doon kay ate. Siguro walang salamin sa kanila, no? Hindi niya siguro nakikita yung mukha niya. Tanginang yan, ako pa sinabihan niya ng pangit. Pero okay lang naman, sige, sabihan mo akong pangit. Kaso kung pangit ako, ano ka pa? Mukha daw akong hippopotamus. May sungay ba ako? Wala naman ako sungay Pero nananawagan ako kung sino nakakakilala dyan sa babae na yan na pinakita kong picture. Pakisabi, send niya sa akin yung Gcash niya. Bibilang ko siya ng salamin sa bahay niya para makita niya kung sino mas pangit sa aming dalawa. Putay lang, ang kakapal na mukha no? Ang pangit ko daw. Tapos tinignan ko yung mukha. Putay lang, mukha kang mukha kang ilang taon nang walang tulog ate. Hindi naman sa panglalait ate Ako ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi kita nilalait. Pangit ka talaga. Hindi ate, promise. Hindi ako nang lalait. Nagsasabi po ako ng totoo. Pangit ka lang po talaga. Sorry na. Yung si Mike sabi ni Mike yan, si Jay Guevara.
Yung vlogger ng Duterte, tapos si Pastor, yan, mga ano yan, mga rapist yan, mga bumabakbak ng 12 anyos. Hulul, wala nga kayong maipakitang ebidensya na may record ako sa pulis tsaka sa NBI. Pakita niyo yung record na may ganyang kaso ako at ulitin ko, kung may ganyang kaso ako, bakit malaya ako ngayon? Kaya nga tanga na lang talaga yung maniniwala sa inyo. Biruin nyo may ganyang kaso ako. Buti ako hindi ko alam. Tapos kayo alam nyo, wow naman. So paano ba yan, Mike? Kung nag-aaway-away na si Romualdez, si Lisa at BBM, so paano ka na yan? Paano na yung mga hinuhulugan mo? Paano na yung mga kasamahan mong mga tangang vlogger? Wala na kayong pira. Hindi, syempre, sasagot yan si Mike sa akin. Sasabihin niya, di okay lang kahit wala nang sahod kay BBM, kay Romualdez. May mga ginto pa naman ako dito, sasanla ako na lang. Pero wag kang mag-alala, Mike. Magkikita din tayo bandang uli. Sa ngayon, masaya ka dahil nandiyan ka sa puder ng iyong bossing at alam naman namin na makapangyarihan sila ngayon. Pero darating ang araw na kami naman, doon tayo magkikita-kita. So kayo mga banateros, ano bang sasabi nyo? Naniniwala ba kayo na si Martin Romualdez at iba pang mga kongresista ay dadamputin sa SONA mamaya? At gagawing ano na naman, naniniwala ba kayo na ito ay totoo? Or ito ay palabas na naman ng administrasyong Marcos para lang magmukhang ano-ano itong SONA ni Marcos, dahil sa totoo lang wala naman nag-aabang no, walang nag-aabang dito sa SONA na to at alam naman din natin na puro na namang pangbubudol itong SONA na to ni Marcos Jr. So i-comment nyo nga dyan sa baba kung ito ba ay totoo or ito ay panibagong drama na naman nila. Tawang-tawa ako dun sa interview kay Auntie Claire. Putay na napansin kayo mga banateros. Dun sa interview kay Auntie Claire. Putay na hyper Dilat na dilat. Naglalak din yung panga. Ina, Auntie Claire Baka. Oo, ba't naglalak panga mo? Pag gumaganon tas nang nilisik yung mga mata Naku, delikado na to. So sobrang kasipsipan mo kay Marcos, pati yung bisyo, ginaya mo. Pati yung facial reaction, ginagaya na ni Auntie Claire. Uta, gumagano yung panga, tapos yung mata, gumagano, Sabi ko, ay patay, wala na. Wala na, confirm. Kayo mga banateros, ano sa tingin nyo? Kasi nung pinanood ko talaga, nasyak ako Although, wala naman talaga akong dapat abangan sa mga sasabihin niya dahil alam naman na natin yun. Kaso, nung pag-scroll ko, lumabas nga yung interview niya na naka-red pa siya, na tinatanong siya kung ano bang reaction sa mga hindi pupunta. So, yun nga, doon ako na yung reaction niya biglang, talagang alam yun, alam niyo na nakikita ko tong mga ganitong body language, body reaction, face reaction, no? Iba no, kasi sa totoo lang mga banateros, mga kabiyaya, may mga kaibigan ako na mga nagdroga noon at kaya alam ko kung ano yung reaction ng isang tao pag ito ay nakadroga. Ito ay nakahit-hit ng pulburon. Hindi ko naman sinasabing gumanon si Auntie Claire dahil wala naman tayo ebidensya dun Ang ano ko lang dito, nakakapagtaka, iba yung reaction niya. So, talagang parang hyper siya, nang lalang lilisik yung mata na malikot yung panga. At doon naman sa sinasabi niya na wala naman daw silang pakialam kung kahit naman sino pumunta, totoo naman anong bang gagawin dyan sa SONA? Putay na, kayo lang naman din yung naglolokohan dyan. Isama mo pa yung isa sa mga garapata ni Marcos Jr. na si Larry Gadon. Oy, putay na mo, Larry Gadon. Makapagsalita ka na binabay. Pag hindi pabor sa inyo yung survey, sasabihin mo, bayaran, ulul, bago kami maniwala sa'yo,
ibalik mo muna yung lisensya mo sa pagiging lawyer. Puta na, sinira mo yung record eh. Kauna-unahang lawyer na na-disbar ng 2 beses. Kadiri ang puta. Na-disbar 2 beses. Bobo kasi. Di ginagamit yung utak eh. Ang makilala, gusto nyo bang makilala ang hitman ni Vice President Sara Duterte? Ha? Kasama ko. Ngayon, eto, papakita ko na. Total, nagkakagulo-gulo na kayo. Ha? Gusto nyo ba makita ang hitman ni Bibi Sara? Ba't ganyan yung mata mo? Angat mo. Angat mo. Angat mo. Ay, angat ko. Okay ka ba yan? Kita yun lang, super saiyan. Tarantado. Ano hit ba tayo? Ako ay na-hit na eh. May hit dito. May hit na. Gagulo kayo. Oy, ano daw may death made. May threat daw kay Senator Risa Ontiveros. Ako nun? Ganon. Ano makakait na lang? Ano ba mapala sa'yo kung ano ka? Diba? Ayo. Ito si Risa Ontiveros, kung ano yung kay BP Sara, yun din yung sa kanya eh. Gaya-gaya eh. Upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Oh, galing. Galing. Ang buhaya. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, Oh. ang aking mga kapwa Pilipino. Oh, galing. Galing. Romualdez, laglag mo na ha. Grabe yung barrier sa Malacanang, no? Talagang punong-puno ah. Anong meron? Ba't parang takot na takot kayo? Ha? Bakit? Tayo na napanood niya yung balita. Kita ko simula sa umpisa, may mga yung parang bato na pangharang sa yung misang ginagawang pangharang, no, yung mga bato. Tapos sa unahan may barbed wire. Tapos basta hindi ka parang baka parang may kinakatakutan ng palasyo na mangyayari bukas, kaya grabe yung barrier nila sa sa Malacanang. Tanginang yan. Takot yarn. 3:00 na ng madaling araw, hindi pa rin ako makatulog. Bakit? Iniisip ko pa rin kung ano yung mga sasabihin ni Marcos Jr. mamaya. Ay, nako. At di umano, may mga dadamputin daw live doon sa zona na mangyayari. Mga congressman daw, kabilang na daw doon si Martin Romualdez. Hindi ko alam kung totoo ba to or parang parang chismis lang para panoorin ng taong bayan yung zona. At ang kaabang-abang dito, yung pagiging maalamano ni Marcos Jr. Tangina. Ano kayang achievement ano kaya mga proyekto or achievement ng nagawa niya na ikukwento niya sa zona? Ano kaya mangyayari, no? Pero wag ka. Talagang kabado ang palasyo ngayon. Bakit? Kasi baka daw biglang yung mga
magse-celebrate ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, syempre dadagsayan, baka daw tumuloy-tuloy hanggang Malacanang. Naku po. Sa oras na mawala sa pwesto si Marcos Jr., kawawa tong mga vlogger. Oo, kawawa tong mga vlogger ni BBM. Mawawalan ng pondo. Gutom ang mga bayot. Ako mga banateros, eto na. Breaking news. Nagkakagulo-gulo na sa loob ng Devil Group. So ano ba yung Devil Group? Yan yung Devil Group, yung sila Tamba, sila Lisa, sila BBM at iba pa. So nagkakagulo-gulo. Dahil nga dito sa balita na may isa-sacrifice daw para magustuhan or matuwa ang taong bayan dito kay BBM. Tapos vlogger na naman yung sinacrifice, no? Kagaya nung isa. No, kagaya nung isang vlogger na sinacrifice dahil nalaman ang ibang mga sindikatong gawain ng mga Udipudi. Alam nyo kapag nangyari talaga to, sobrang saya namin. Yung tipong kayo-kayo na mismo yung nagpapatayan. Yung tipong kayo-kayo na mismo yung yung gumagawa ng mga lapida nyo. Nako, ang ganda nito. Kaabang-abang talaga to mga banateros. At alam ko marami na namang iiyak dito sa bidyong to. Dahil sasabihin na naman ng iba dyan fake news na naman tayo. Tingnan na lang natin sa July 27. May mga bali-balita kasi mga banateros na isa sa 3 demonyo ng Pilipinas ay magkakaroon ng laglagan sa 27 sa July 27. Kaya yan yung talagang inaabang-abangan natin at masayang-masaya na naman ang mga DDS, mga kapwa ko DDS dito dahil sa mga mangyayaring ito. Kung magsusuwagan na itong si Tamba, Lisa at BBM, so sino na ang magpupondo sa mga vlogger? At malamang sa malamang magagalit si Boss B dito dahil wala siyang pwedeng panigan sa mga ito. Kawawa mga vlogger, wala nang income. Paano ba yan? Taka na, kawawa itong mga vlogger na to. Mamamatay sa gutom tong mga to pag nawala si Boss B. Kapag wala nang nagpupondo sa kanila. Pero grabe, no? Biruin mo, dahil dito sa balitang to, kung magiging totoo man to, dito natin talaga masusukat kung gaano sila kademonyo. 'Di ba? Yung tipong, alam mo yun, yung tipong sila mismo yung maglalaglagan, sila mismo yung magsisiraan. Napakaganda nito. Napakaganda nito para sa atin at napakahirap naman nito para sa side ng mga bayarang mga vlogger. Ang malupit pa nito, ang isa pa sa mga aabangan natin, magkakagulo-gulo yan sila. Hindi nila alam kung sino yung susuportahan nila, kung susuporta ba sila doon sa kabila or susuporta sila dito sa kabila. Kasi nga maghihiwalay na talaga tong dalawang panig na to. Ang tanong, sino ang magpupondo sa mga trolls? Kawawa naman tong mga trolls na to. Yung isa pa ata, naguhulog pa ata ng bagong kuhang sasakyan. Tapos mawawala na agad ng income. Hahatakin na yung sasakyan ng isa. Kawawa naman. Ang pinakamalapit pa dito mga banateros ay on air or live. Live gagawin itong laglagan serye na to. No? Kaya talagang nakaka-excite, nakakaabang-abang ang mga mangyayari. Kaya sabi ko, tangina kapag nangyari to, unang-una, bukod sa pwedeng maging palabas lang to, para lang maging mabango yung isa, pwedeng ganun. At pwedeng talaga nagkakaroon na ng suwagan. Nagkakaroon na ng suwagan sa pagitan ng mga demonyo sa lipunan. Kaso, napapaisip ako, etong si Ma'am Shitars, close friend niya si Nasnip. Baliktarin niyo yung Nasnip, ha? Para maintindihan niyo. Close niya si Nasnip. Kaso, etong si Nasnip,
Tapos si Jusawa, nagkakalabuan na. So, sino yung papanigan niya? Diyan tayo. At etong si Boss B, na nasa gitnaan ng tatlong demonyong ito, mukhang maguguluhan din. Kasi, syempre, di ko alam kung saan siya papanig, pero mukhang talagang nagkakalabu-labuan na sila. Ngayon, kapag mawawasak etong apat na demonyo na to, magkakaroon sila ng hidwaan. Kawawa ang mga vlogger. Wala na silang pagkakakitaan. Guys, may napansin ako dito. Kaya ayoko nang kumain ng kanin eh. Ayan o. Kaya ayoko nang kumain ng kanin eh. Tangina, pamimigay ko na to. Ang sagwa. Oo nga pala, yung ibang detalye ng topic na ito, na etong apat na demonyo ng Pilipinas ay magsusuwagan na, nasa YouTube channel ko na J. Guevara TV. Doon nyo panoorin yung buong video. Go! O ito mga banateros, breaking news. Sabi ko na nga ba talagang ganito yung gagawin nila. So sabi ni Bow na vlogger ni BBM na sumapak sa kanyang or sinapak ang kanyang nanay dahil hindi binigyan ng pambili ng pulburon. Sabi niya doon, yung pumaslang daw, yung tumegi doon sa BBM vlogger ay isa daw Duterte or eto daw ay mga DDS. Alam niyo, pati kayo nagkakagulo-gulo. Sabi ni kalbong baklang mukhang ratbo ay hindi daw involved ito sa politics. Tapos sabi naman din ng ibang vlogger ay eto daw ay third party. Tapos ngayon, ikaw sasabihin mo na Duterte supporters yung pumatay or tumegi dyan sa tropa nyo. Tapos ito pa yung banta niya. Ang banta niya, abangan daw natin yung mga isisiwalat daw nung mga suspect na to at may mga ituturo daw. So alam na yun kung anong mangyayari, di ba? Yung tulonggis naman itong vlogger na to, binigyan mo agad kami ng binigyan mo agad kami ng napakalaking clue. Pero ang tanong, sino ba si Boss B? Talagang makagawa lang sila ng paraan para may maisisi kay Vice President Sara Duterte, no? Ang lupit talaga ng mga to. Oo, ngayon yung pumatay doon sa vlogger na tropa nila na sobrang baho ng bunganga, Duterte supporters daw. Ngayon eto, kahit na Duterte supporters yan, at kahit sabihin pa niya na inutusan ako ni ganito at ni ganyan, hindi pa rin kami maniniwala dyan. Kasi una-una, pwede naman nang gawin ninyo yan ngayon. Alam niyo sa totoo lang kung halimbawa na gawin na halimbawa itong dalawang suspect ay gawa-gawa lang na sila yung tinuturong pumatay, malamang sa malamang pwede nilang gawin na ituro si Vice President Sara Duterte na nag-utos na ipapatay itong vlogger na ito. Tapos gagawin nilang alibay, gagawin nilang dahilan. Si Presidente nga tsaka si First Lady, pati si Martin Romualdez, kayang-kayang ipapatay ni Sara. Ito pa kayang vlogger na to, hindi. So malamang sa malamang ganyan na ganyan yung gagawin. Kung sakaling gagamitin itong dalawang suspect na to laban kay Vice President Sara Duterte. At hindi na rin to bago ha. Kung matatandaan nyo, yung panggigipit nila kay Pangulong Duterte noon, ay kung matatandaan nyo mga banateros, ay galing din sa mga preso or galing sa loob ng kulungan ang ginagawa nilang witness. Ginagamit nilang witness laban kay Vice President or laban kay Pangulong Duterte. Tingnan nyo si Madriaga. Saan ba galing si Madriaga? 'Di ba isang kriminal si Madriaga? 'Di ba? So ginagamit yung witness laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ganun na naman yung gagawin nila. So syempre tayo, alam na natin yung galawan sa pagiging obsessed nila laban sa mga Duterte. Alam na natin yung galawan. May posibilidad na pwede rin talaga nilang gawin to. At may posibilidad na itong mga pumaslang, baka nga hindi pa nga ito yung pumaslang Pero itong sinasabi nila ng mga suspect na pumaslang
doon sa vlogger ni BBM, ay may posibilidad na kung sino-sino na lang ang ituro nito at syempre papaniwalaan agad nila yan. Ganyang kalupit ang pwedeng mangyari. Oo nga pala, eto pa, isa pang breaking news may mga matinding revelasyon na mangyayari sa pagitan ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. So abangan nyo na lang yan sa vlog ko. Okay? So kayo mga banateros, anong tingin nyo? I-comment nyo nga dyan. Tama ba na unang tanong ay eto ba talaga yung pumatay sa BBM vlogger? Ano nga ba ang pwedeng gawin or pwede bang ituro si VP Sara Duterte na mastermind na naman sa pagpatay dito sa BBM vlogger na to? So comment nyo nga dyan mga banateros. Matutulog na rin ako. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros